OKC Thunder, may Wembanyama stopper na. New York Knicks, naluka sa ginawa ng team sa draft, ibinigay ang tamang player sa LA. Lakers, nagdiwang sa malaking panalo. Isang laro na lamang ang layo ng Oklahoma City Thunder para muling makabalik sa NBA Finals at magkaroon ng pagkakataong makalaro sa magkasunod na NBA Championship. Matapos ang isang kahangahangang kampanya sa regular season at playoffs, tila nakahanda na sila upang dominahin ang Western Conference. Gayunpaman, nagwakas ang kanilang pangarap nang makaharap nila ang napakalakas na San Antonio Spurs sa Game 7 ng Western Conference Finals. Sa harap mismo ng kanilang mga fans sa Oklahoma City, tinanggap nila ang masakit na pagkatalo laban sa Spurs na pinangunahan ng kanilang batang superstar na si Victor Wembanyama. Si Wembanyama ang naging pinakamalaking dahilan ng kabiguan ng Thunder. Sa buong serye, ipinakita niya ang kanyang pambihirang kakayahan sa magkabilang dulo ng court. Ang kanyang taas haba ng abot at kakayahang maglaro bilang parehong depensibo at opensibong puwersa ay nagbigay ng napakalaking problema sa OKC. Hindi nagawang pigilan ng Thunder ang kanyang impluwensya, lalo na sa mga mahahalagang sandali ng serye. Dahil sa mapait na karanasang ito, agad na kumilos ang pamunuan ng OKC upang palakasin ang kanilang front court. Sa 2026 NBA Draft, pinili nila si Aday Mara ng Michigan Wolverines bilang ika-12 overall pick. Ang pagpiling ito ay malinaw na bahagi ng kanilang plano upang magkaroon ng karagdagang depensa laban sa mga dominanting sentro tulad ni Wembanyama. Kahanga-hanga ang pisikal na katangian ni Mara. Taglay niya ang standing reach na 9'9", isang sukatan na nagbibigay sa kanya ng malaking bentahe sa pagharang ng mga shots at pagprotekta sa rim. Sa kanyang ikatlong taon sa kolehiyo, nagtala siya ng 104 blocks na naging bagong record ng Michigan Wolverines. Ang record na ito ay patunay ng kanyang husay bilang depensibong player. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay sa kolehiyo. Sa kanyang unang 2 taon sa UCLA, limitado ang kanyang pagkakataong makapaglaro at maipakita ang kanyang kakayahan. Ngunit nang lumipat siya sa Michigan, nagkaroon siya ng mas malaking papel sa team at agad na umangat ang kanyang laro. Noong nakaraang season, nagtala siya ng average na 12.1 points, 6.8 rebounds, 2.4 assists at 2.6 blocks kada laro sa mahigit 23 minutes ng paglalaro bawat araw. Mayroon ng matatag na sentro ang OKC sa katauhan ni Chet Holmgren na isa ng All-Star. Gayunpaman, sa serye laban sa Spurs, hindi niya naipakita ang parehong antas ng laro na ipinamalas niya noong regular season. Dahil dito, posibleng nakita ng Thunder ang pangangailangan para sa karagdagang laki at depensa sa ilalim ng ring. Bukod sa kanyang depensibong kakayahan, mahusay ding humawak ng bola si Mara para sa isang player na may taas na 7'3". Marunong siyang mag-set ng screens, gumalaw ng walang bola, at gumawa ng tamang desisyon sa opensa. Bagamat hindi pa siya kasing husay ni Holmgren sa pag-atake, mayroon siyang potensyal na maging mahalagang bahagi ng rotation ng Thunder. Sa susunod na season, isa sa mga pinaka-aabangang kwento ay kung paano hahatiin ng Thunder ang oras ng paglalaro ni Holmgren at Mara. Kung magtatagumpay ang kanilang kombinasyon, maaaring magkaroon ang Oklahoma City ng isa sa pinakamalalakas at pinakamahahabang frontcourt sa buong NBA. Bagay na makatutulong sa kanila sa kanilang hangaring muling maabot at masungkit ang kampyonato. Sa sumunod na balita naman, isang linggo nang nagdiriwang ang mga fans ng New York Knicks matapos manalo ang sila sa NBA Finals at hindi natigil ang kasiyahang iyon kahit sa draft. Umawit pa ang mga tao ng Go New York Go nang dumating ang pagkakataon ng team na pumili sa ika-24 na pwesto. Ngunit pagkatapos nito, ipinagpalit ng Knicks ang kanilang draft pick sa Los Angeles Lakers na lumikha ng medyo nakakailang na sandali sa NBA draft sa Brooklyn. Matapos ang malakas na pagsalubong mula sa mga fans, pinili ng Knicks si Cam Carr mula sa Baylor University. Ngunit na ipagpalit na pala siya sa Lakers bilang bahagi ng palitan ng mga draft pick. Bumaba ang New York ng isang pwesto mula ika-24 hanggang ika-25 kapalit ng karagdagang salapi ayon kay Brett Siegel. Sa ika-25 overall pick, kinuha ng Knicks ang Spanish guard na si Sergio De La Rea. Tinawag ni Siegel na isang napakagandang kuha para sa Lakers ang pagkuha kay Carr. Sa kanyang huling mock draft, inaasahan niyang mapupunta si Carr sa Milwaukee Bucks bilang ika-13 pick, bagamat magiging magandang halaga sana si Carr para sa Knicks sa ika-24 na pwesto, mas pinili nilang makakuha ng karagdagang pera.
Halos hindi nagpakita sa publiko ang may-ari ng team na si James Dolan sa panahon ng pagkampiyon ng Knicks. Ngunit sa isang panayam sa WFAN bago ang parada ng tagumpay, nilinaw ni Dolan na hindi niya dadalhin ang team sa tinatawag na second apron ng salary cap. Makakatulong ang karagdagang salapi upang mabayaran ang mga players na nagdala ng kampyonato nang hindi nalalagay sa mas mabigat na parusa sa salary cap. Kahit hindi ginamit ng Knicks ang ika-24 na pick, nagdiwang pa rin ang kanilang mga fans at malamang na magtatagal pa ang kanilang pagdiriwang matapos maghintay ng 53 years para sa ganitong sandali. Pagkatapos nito, ipinagpalit ng Knicks si De La Rhea sa Dallas Mavericks kapalit ni Koa Pitt at 2 second-round draft picks. Ayon naman kay Shams Charania ng ESPN, ipinagpalit nila si Pitt sa Phoenix Suns kapalit ng 3 pang second-round picks. Sa huling balita, gumawa ng hakbang ang Los Angeles Lakers sa NBA draft ngayong araw matapos nilang makuha ang ika-24 pick ng New York Knicks kapalit ng cash considerations. Sa kasunduang ito, umangat ng isang pwesto ang Lakers sa draft board dahil napakaraming mahuhusay na talento sa draft class ngayong taon. Ang pag-angat kahit isang pwesto lamang ay maaaring maging malaking pakinabang. Ginamit ng Lakers ang ika-24 pick upang kunin ang guard ng Baylor na si Cameron Carr, na itinuturing na isa sa mga pinakakapanapanabik na wing prospects dahil sa kanyang explosiveness, athleticism, at haba ng abot. Itinuring ni Brett Siegel ng Clutch Points na malaking panalo ito para sa Purple and Gold. Umakyat ng isang pwesto ang Lakers sa number 24 overall at pinili si Cameron Carr. Napakalaking jackpot nito para sa Lakers, isinulat ni Siegel sa X. Sa kanyang nag-iisang season sa Baylor, nagtala si Carr ng average na 18.9 points, 5.8 rebounds, 2.6 assists at 1.3 blocks kada laro. Naglaro muna siya ng 2 taon sa Tennessee bago lumipat sa Bears. Sa Los Angeles, muli siyang makakasama ni Dalton Knecht na dati niyang kakampi sa Tennessee. Masasabing sinuwerte ang Lakers na makuha si Carr na hindi inaasahang bumaba sa draft board. Sa huling bersyon ng mock draft ni Siegel, nakatakda sanang mapunta ang 21 years old playmaker sa Milwaukee Bucks bilang ika-13 pick. Inilarawan niya si Carr bilang isang athletic scoring option matapos nitong mapahanga ang mga scout sa draft combine. Nasa dugo niya ang basketball ng NBA. Ang kanyang ama na si Chris Carr ay naglaro para sa 6 na team sa loob ng 6 na season sa liga, habang ang kanyang ina na si Tanya Carr ay naging miyembro ng dance team ng Minnesota Timberwolves. Kakailanganin ni Carr na paghirapan ang kanyang pwesto sa lineup dahil mayroon ng malalakas na players ang Lakers sa backcourt kabilang sina Luka Doncic, Austin Reeves, Marcus Smart, Luke Kennard, Bronny James at Nick Smith Jr.